Pagkatapos ng mahabang araw ng mga klase at freelance na photography, nagbago si Parker bilang Spider-Man para magpatrolya sa lungsod. Pag-indayog sa pagitan ng mga skyscraper, hinampas ng hangin ang kanyang maskara, habang tumataas ang kanyang pandaman ng gagamba, naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Biglang, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa Financial District. Walang pag-aalinlangan, tinungo ni Spider-Man ang pinanggalingan ng tunog. Pagdating, nakita niya ang isang gusali na nasusunog at ilang sibilyan ang nakulong sa loob. Sa sobrang liksi ng tao, pumasok si Spider-Man sa nasusunog na gusali, at isa-isang iniligtas ang mga sibilyan. Matindi ang init at ang usok ay nagpahirap sa paghinga, ngunit hindi sumuko ang bayaning Arachne. Habang naghahanap ng higit pang mga nakaligtas, narinig ng Spider-Man ang mga kakaibang ingay na nagmumula sa basement. Maingat, nagpunta siya doon at natuklasan ang isang laboratorio sa ilalim ng lupa na puno ng mga pang-eksperimentong kagamitang pang-agham. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang nakahood na figura mula sa mga anino. Ito ay ang Jackal, isang matandang kaaway ng Spider-Man na nag-eksperimento sa isang formula na nagbigay sa kanya ng higit sa tao na lakas at liksi. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng Spider-Man at ng Jackal. Ang kontrabida ay mabilis at malakas, ngunit ang Spider-Man ay mas maliksi at tuso. Magkaharap ang dalawang mandirigma sa kamay na labanan, naghahagis ng mga suntok at sipa. Sa panahon ng laban, aksidenteng na-activate ng Jackal ang isa sa kanyang mga pang-eksperimentong makina na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog na sumira sa laboratorio. Sinamantala ng Spider-Man ang distraction ng Jackal para maglunsad ng web at bitag siya. Sa kawalan ng kakayahan ng kontrabida, nagawang makatakas ng Spider-Man sa nasusunog na gusali bago ito tuluyang gumuho. Ligtas sa bubong ng isang kalapit na gusali, pinanood ng Spider-Man habang pinapatay ng mga bumbero ang apoy. Nakaramdam siya ng kasiyahan na nailigtas niya ang napakaraming tao, ngunit alam niyang nananatili pa rin ang banta ng Jackal. Pagkalipas ng mga araw, natuklasan ng Spider-Man na ang Jackal ay nakatakas mula sa bilangguan at nagpaplano ng isang bagong pag-atake sa lungsod. Determinado na pigilan ang kontrabida, sinimulan ng Spider-Man na imbestigahan ang mga plano ng Jackal. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsubaybay, natuklasan niya na ang Jackal ay nagbabalak na magnakaw ng isang lubhang mapanganib na biological na armas. Pinasok ng Spider-Man ang laboratorio kung saan matatagpuan ang biological na sandata at, pagkatapos ng matinding laban, nagawa nitong pigilan ang mga plano ng Jackal. Nang makuha ang Jackal at na-secure ang bioweapon, na-relieve ang Spider-Man. Gayunpaman, alam niya na ang kanyang trabaho bilang tagapagtanggol ng lungsod ay hindi kailanman gagawin. Pag-indayog sa pagitan ng mga skyscraper, pinagmasdan ni Spider-Man ang lungsod na labis niyang minahal. Nakangiting sinabi niya sa sarili na lagi siyang nandyan para protektahan ito. Tuklasin ang trahedya na kwento ni Samso.